Hi mga B! So here's my second day tour at LU. So ayan B, nakaligo na ako niyan at ready na ako para umalis. Bago ang lahat, flex ko lang muna itong homestay na tinulian ko. Bali, ang pangalan nito ay Tigreal. Budget friendly naman yung price niya B at pwede mo na gamitin lahat ng kitchen utensils and common CR. Bali, ito yung room na inistayan ko at choice mo pala B kung gagamitin mo yung aircon or magfa-fan ka lang. Mas mababa yung price pag fan. At ito nga B, napakasaya ko dahil naman talagang araw at tirik na siya. At para makasiguradong di uulan, nag-sundance na nga ako B. At ito nga B, sasamantalahin ko na ang mainit na panahon para tuluyan ng makagala. At syempre, hindi mawala ang mandatory selfie video natin bago umalis. Ka muna, At para nga sa breakfast natin B ay dito ako naligaw sa Tagpuan. Bali, street side pala ito B at marami din siyang katabing mga resto. Marami kang pwedeng pagpilian B at katabi pala ito ng silong. Bali, ang in-order ko pala B ay yung beef tapa nila. Sulit na sulit to B dahil maraming serving at malasa. At katapat din pala ito ng iconic na 7-Eleven. At habang kumakain nga ako B ay may lumapit sa atin para magbenta ng seashell. Bali, buhay naman nyo daw ako kaya naman binili ko na. And after kumain B, ito naman yung next spot natin, yung public surf beach. Bali, marami ding nagsasurf dito kaya nga surf beach eh. At yun nga B, hanggang tingin na lang nga tayo sa mga nagsasurf kahit nakakainggit. Kaya lesson learned, next time dapat may kasama. Kaya maghanap ka na ng bebe. Huy! Bakit ka maghahanap B? Dapat don't chase, attract. Kaya lang, paano ka makaka-attract kung di ka naman attractive? At yan B, sinampal na naman tayo ng katotohanan. At sa paglalakad ko nga B at panonood sa mga nagsasurf, napagod ako kaya naman umupo muna ako at tumambay dito sa public cottage. At yun B, tamang nood lang tayo ulit ng mga nagsusurf. At yun nga B, may natanaw akong souvenir shop sa tabi lang ng public cottage. At yun nga B, hanggang tingin lang dito kahit magaganda siya kasi ang habol ko naman dito ay yung buhangin na iuwi ko. At yun nga B, pagbalik ko ng parking ay may nakita ko naglalako ng chicken kaya naman tinry ko. Ito, taste test na natin. Ayun B, sakto na may lasa niya, hindi siya maalat, di rin matabang. At hindi pa dyan natatapos ang ating paglamon B dahil may nadaanan akong yogurt shop. Bali yung in-order ko pala dito B ay yung pinakamahal. Sana all mahal. At yun B, ang autistic nga ng lugar na to kaya ang lakas makachill. Autistic? Huy! Iba yun B, para kang ano. At yun B, dumating na nga yung order ko. Ang special ng yogurt nila dito kasi ang thick, hindi siya katulad B ng ibang yogurt na pag kinain mo ay natutunaw agad. Yung texture niya ay parang ice cream. At yun nga B, pagkatapos ko kumain ng yogurt ay pupunta naman tayo sa Imuki Island. Hindi ko alam yung pronunciation niyan B. Ano yan? Para-or? Para-ear? Sa kasamaang palad B ay hindi pwedeng puntahan yung Imuki Island dahil pinasara daw ni Mayora due to bagyo. At iyon nga B, halos 2 oras ko tong dinrive. Kaya naman medyo nasad ako B dahil effort ang init-init pa. At yun nga B, dumiretso ako at sakto may nakita akong road na puro puno. And ang lakas niya makapresko at makarelax B dahil puro puno yung dadaanan mo. At talaga maraming rider ako nakita dito na nagpapapicture B. Yung iba nga halos nasa daan nakala mo nirentahan. At yun nga after nito B ay babalik na dapat ako sa San Juan. Pero napawi lahat ng pagod at lungkot ko B nang may nakita akong white sand beach. Kaya ayun nga B, agad-agad ko siyang binabaha. At agad-agad naman ako nagtampisaw B dahil blue yung dagat. Ang ganda, grabe. At naalala ko nga dito yung Patar Beach sa Bolinao B. At syempre B, papalampasin ba naman natin ng pagkakataon para mag-selfie video? Syempre, hindi. At yun B, talagang ang saya-saya ko nung nakita ko to kaya sinet up ko na yung tripod ko at nag-selfie video ulit ako dito. Ayan, nag-posing-posing lang ako at ini-enjoy ang white sand beach and the sea. At talaga nakaka-relax yung tunog ng alon B. Kaya lang problema, sobrang init at walang masisilungan. At yun nga B, habang nagpo-posing ako ay may lumapit sa akin at napagkamalan pa akong vlogger. Wala. Mamagay ka na dito. Hi guys, so kasama ko ngayon si, ano pangalan mo? Si Fernando. Taga dito ka ba? Ilan taon ka na? 9. Ha? 9? Nag-aaral ka? Di ba may pasok na ngayon? Wala pa. Ay wala pa ba? Monday na di ba? May pasok na dapat. So ayun guys, meet Fernando. Anong vlogger ka? Hindi, joke lang. Vlogger-vloggeran lang ako. Kaya na lang kayo, upload ko to eh. Medyo lang. Hi guys! So ito may mga kasama ako ngayon. Taga saan ka ngayon kuya? Ha? Taga saan? Taga QC ako. Sarap naman ang buhay nyo dito. Lagi lang kayo nasa tabing dagat.
Ayun lang ba? Hindi, at least malapit lang yung bahay. Okay, so ito may nakita ko sa buhangin. Ang tawag nila dito is umang. Nahulog siya. At yun nga, B, mahaba pa yung conversation ko sa kanila. Tamang kwentuhan lang and wholesome talks. Grabe, B, ingit na ingit ako sa kanila dahil paglabas nila ng bahay, andyan lang yung beach. White sand pa oh. Ang sarap ng ganun, B, pag may problema ka or stress ka na sa life, tamang tambay ka lang sa dagat. At ito nga, B, nakapagsupot na ako ng buhangin para remembrance. At yun nga, B, after a long ride, nakabalik na ulit ako sa bahay at nakatulog na rin ako niya ng 30 minutes. And ang next ko mang pupuntahan, B, ay doon ulit sa Kabsat para mag-swimming. So ito, nandito na ulit tayo, B, at hinihintay na lang natin yung sunset. At yun nga, B, tamang upo lang ako dito sa buhanginan habang pinapanood yung mga alon at yung magandang view dahil one day na lang uuwi na tayo. At syempre, B, hindi ko na pinalampas ang pagkakataon para mag-swimming. Shoot, B, wag na nating tagalin yung exposure dyan. Ang sagwa talaga pag nababasa yung buhok ko. At yun nga, B, tamang upo lang tayo ulit dito sa buhangin habang nag-iisip ng kung ano-ano. Sabi nila, B, ang buhay parang dagat lang. Dapat sumabay ka lang sa agos ng alon. Kaya lang minsan, B, hindi mo maiwasang malunod. At yun nga, B, inabot na ako ng dilim dito sa tapat ng Kabsat. At ayan, nakikita na natin yung nightlife. At ito, tamang selfie video lang ulit bago umalis. At para sa ating dinner nga, B, dito ako kumain sa Silong. Marami din silang menu dito. At ikaw pala yung magliligpit ng pinagkainan mo pagkatapos kumain. At ito nga yung order ko, B, chicken steak, sure up. At pagkatapos ko nga kumain, B, ay nag-crave naman ako sa coffee. Kaya naisip kong pumunta dito sa Coffee Library. Wala pa masyadong tao nito, B, kaya ako lang mag-isa yung customer nila. At nakikita nyo naman mga B, very aesthetic yung place. O ayan, hindi na autistic ha. At yun, B, may second floor din pala sila dito. At yun, B, tamang video lang ako dito sa place nila habang inihintay yung order ko. And as usual, tamang video selfie lang tayo habang ina-appreciate itong lugar. At yun nga, B, maya-maya pa ay dumating na tong order kong mango sticky rice and coffee. Bali, self-service pala itong in-order kong kape. Kaya ito naman, mag-feeling barista tayo ngayon at magpapanggap na kaya natin mag-form ng image gamit yung gatas. At yun nga, B, kailangan ata foamy yung kape. At ito naman, binuhos ko na yung gata sa mango sticky rice. At yun nga, B, pagkatapos kong kumain ay naglakad-lakad na lang ako at uuwi na. At yun nga, B, pagdating ko sa bahay ay nakita kong hati na yung kulay ng aking braso at mga hita. Ano ka dyan? Hotdog o tocino? At yun nga, B, dito na natatapos ang ating second day dito sa LU. O mga B, mahirap ang buhay ngayon, mataas ang bilihin, maraming gastusin, pero huwag nating pagkaitan yung sarili natin na minsan ay mag-travel at mag-explore. B, we only live once at hindi lang naman tayo nabubuhay para magtrabaho lang. Kaya i-go mo na yung travel plan mo. Hanggang sa muling pag-travel, paalam!